Nako, tila ho ginamit ang House Committee on Justice, yung sa kanilang impeachment proceedings, para wakwakin, sirain ang imahe ni Vice President Sara Duterte at ganyan din po yung kredibilidad ng Vice Presidente. Kasi isa ho sa talagang, kita nyo naman ho, yung naging sistema dyan po sa bababang kapulungan ng Kongreso, yung mga aligasyon, dito pong si nagpakilalang di umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, kita nyo naman, lahat to yun ng kanyang mga binabanggit, parang napakahirap po, napakahirap po isipin. Di po ba? At parang, kasi ho, ang mahirap po dyan sa impeachment proceedings, sa mababang kapulungan ng Kongreso, kahit na dumalo ho dyan si VP Sara at maging yung kanyang mga abogado, hindi mo po makakakuha ng patas na pagtrato. Bakit ho? Kasi ang mga kongresista lang ho ang pwede magtanong. So magsisilbing resource person lang din ang Vice Presidente. Kaya baliwala ho na magtungo pa ho siya at komprontahin ito hong si Madriaga. So tama po yung binabanggit ni ng kanyang mga abogado na wag pong dumalo. Katulad ho dito, may mga ehemplo tayo na talagang sinubukang sirain. Ito hong yung sinabi ho ni Madriaga. Kasi alam niyo ho, dyan po sa House of Representatives, hindi pwedeng i-cross-examine masyadong napaka grabe ho yung mga binanggit po dito sa affidavit So magandang talagang ito po ay makarating na dyan po sa Senado at doon po magkakaalaman. Di po ba? Ito ang binanggit ni Madriaga na ito. Kasi halimbawa, pati yung pag-aaral po sa kolehiyo at ni VP Sara binanggit, kita niyo naman talagang ang sabi mahina raw po ang ulo. So sa madaling salita ay bobo raw. Ito si VP Sara Duterte. Hirap daw po sa academics at umaasa lang daw umano ito sa tulong ng kanyang mga profesor. Tulad po ni dating Office of the Ombudsman Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala para makapasa ayon po kay Ramil Madriaga. Alam niyo mga kababayan, mahirap po paniwalaan na mahina at bopols itong si VP Sara. Alam niyo nung nag-take ng bar ito, exam isang beses lang tapos na o nakapasa ka agad. Paano masabi na ito si VP Sara mahina ang ulo? Take one sa bar exam. Talagang makikita nyo talagang dito yung paninira talagang napakatindi dito at parang kumbaga sana sirain po yung yung imahe mismo ni VP Sara Duterte. So yun napakatindi mga kababayan, di po ba? Sabi mo bobo at mahina, katol may mga nagko-komentaryo mahina raw sa sa pag-aaral. Nakapasa nga take one kasi alam niyo sa bar exam, marami po diyan ang mga hanggang 2 hanggang 3 bago nakapasa. Ito isang beses lang, ano ibig sabihin nun mga kababayan? Di ba? May utak din isa lang yan sa paninira. Tapos may binabanggit din itong si Madriaga. Kayo ba, maniniwala ba kayo na wala raw pong kapalit yung kanyang mga binanggit na mga pahayag laban po kay VP Sara Duterte? Paano ka maniniwala na walang kapalit? Nakakulong yan. Alam nyo, sa isang taong nakakulong, ano numero 1 na gusto niya na mangyari sa kanyang buhay? Anong numero 1? Makalaya. Di po ba? So, makalaya sa kulungan. Dahil sa napakahirap po kumbaga sa impyerno yan, di ba? Kapag ikaw nasa kulungan, kuminsan nga kahit na sabihin mong iba yung mga big time yung mga mayayaman, kahit na VIP treatment mga kabayan, pero limitado ang yung kalayaan, hindi ka makakalabas o hindi ka makakapunta kung saan mong gustong pumunta. Iba talaga, lalo na yan, alam ba, pangkaraniwang bilanggo ka dyan. Paano ito mga kababayan na
na sasabihin mo walang kapalit. Ang sabi ho niya ay wala raw po no, yung kanyang pagharap diyan po sa House Committee on Justice, hindi raw po siya napilitan. Sabi po yan ni Madriaga. At ang sabi niya, hindi ako humihingi ng kahit anumang kapalit sa salaysay ko. Yun po. Kayo ho, naniniwala ho kayo doon, mga kaubayan, walang kapalit? Na talagang sisirain mo yung kredibilidad ng Vice Presidente. Talagang dito ho, lumilitaw ho talaga na, napakarami ho ng mga sabihin natin na, na talagang marami ho sa mga miyembro po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang takot na maging presidente si VP Sara dahil sa siguradong kulong po sila. Dahil sa korupsyon, alam naman natin. Maraming kongresista dyan, di ba? Yung napaulat na 67 contractor. Kapag si VP Sara ang naupo, longko lahat sila sa oblo. Lahat ho kayo, bilanggo. Tiyak na mabibilanggo ho kayo lahat. Kasi, di ba, sinasabi na nga ho ni VP Sara Duterte, talagang wala ho, hindi niya raw po yan patatawarin at hindi niya po palulusutin yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan. So yun po. At bukod ho dyan, mga kababayan, isa rin po sa mga issue po, talagang umatake rin doon. Itong sina Ridon, abogado pa naman, talagang kung ano-ano, yung mga kita nyo yung mga tanong, mga kababayan, at di ba sa affidavit na kung saan ang sinasabi na ito pong si puro kay BP Sara, yung isa po sa nakakagulat din, inutusan daw di umano siya na nooy Pangulong Rodrigo Duterte na bumili ng motorsiklo, ipinangalan sa kanya at sa kanyang kapatid. Maniniwala ho ba kayo doon, mga kababayan? At bakit naman siya uutusan? Alam nyo, dito ho sa mga pahayag nitong si Madriaga, parang lumilitaw ho na mas matindi pa ho siya. Mas malapit pa ho siya kumpara kay Bongo, kay Senador Bongo. Di ba noon, alam nyo ho, ang bansag nga ho kay Bongo noon ay anino ng Pangulo Kasi bakit ho? Kung saan nandun si Pangulong Duterte, nandun si Bongo Nakadikit ho, nakasunod. Kaya ang tawag yan, ito, anino ni Duterte. Pero lumilitaw ho, kung pagbabasihan po natin at paniniwalaan ho natin, ito hong binabanggit ho ngayon ni Ramil Madriaga, parang siya na po ang pinakamalapit. Siya na po ang pinakadikit ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. At ewan ko lang ho, talagang napakatindi ng mga ginawa ho dyan. So maliwanag ho. Ako lang ho, ito pananaw ko bilang komentarista. Talagang ang ginawa ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ginamit po itong House Committee on Justice para talagang sirain, talagang wakwakin at sikapin na yung yung imahe ni VP Sara Duterte, yung kanyang kredibilidad ay bumagsak. Ganun lang ho yan sa akin pananaw ho. Bagamat kunwari na hindi ito mini-trial pero parang ganun. Kasi ang kaiban lang ho, kasi pag sa trial ho talaga, pwedeng i-cross-examine ng abogado. Ano ba, itong si Madriaga, sigurado kung na-cross-examine ho ito, talaga napakaraming butas po ng kanyang ang kanyang mga binabanggito dito ho sa bagay dito sa mga binabanggito na issue sa impeachment proceedings na yan, lahat naman yan subject to judicial review. At syempre ngayon may mga nakahain po ngayon ng petisyon diyan po sa Korte Suprema na kung saan ay di po ba yung proseso po at ng sistema dito hong ginawa ng ng mga tauhan diyan po yung mga taga mababang kapulungan ng Kongreso, yung paano nila ginampanan yung kanilang tungkulin. So magkakaalaman na ho. So ngayon kanya-kanya hong mga
At isa rin ho sa napansin ko lang ho, bilang nagmotion ho, ito pong si, ano, no, si Chairperson, Madam Luistro, Congresswoman Luistro, yung Chairperson ng House Committee on Justice. Kasi alam nyo, nang nagsasalita, binabasa ho ni Madriaga yung kanyang, ano, yung kanyang affidavit, biglang, ano, di ba, napaiyak pa ho eh. Napaiyak pa ho itong si ano, grabe ho ang drama nitong si Ramil Madriaga. At ang matindi ho dyan, biglang sumingit ito pong si ano, si Congresswoman Luistro. At pinatitiyak niya ho na talagang nakarecord yung pag-iyak ni Madriaga. Sabi niya, let's put on record that while reading his affidavit, ayon, sabi ho ni Luistro, talagang kinakailangan mo sabihin yon. Nakarecord lahat naman yung sa proceedings, di po ba? At bukod ho dyan ay habang ito nga, habang binabasa kasi ni Madriaga yung kanyang affidavit, kapansin-pansin na nahihirapan siyang ipagpatuloy ang kanyang salaysay, paulit-ulit na huminto at pinupunasan ng luha. Yung eksenang ito ang agad na naging usap-usapan. So, hindi lamang sa loob ng hearing, kundi pati sa publiko. At sa isang bahagi ng pagdinig ng tanongin tungkol sa kanyang naramdaman, maikli ngunit mabigat yung kanyang mga tugon. Yun po, malungkot lang daw po, sabi ho ni Madriaga. So, dito, ano kaya? Kasi kapag ganito ho, na parang naluluhaw, ano man, naiiyak. Ano kaya? Parang ano ba pananaw nyo rito? Kasi pwede maging persepsyon kung bakit ganyan po ang aksyon ni Madriaga. Baka hindi niya lubos akalain na ito pala ang nilalaman ng affidavit ko. Yun ho. O kaya naman ay, naku, mabibigat itong mga binitawan kong salita Pero bahala na. Kasi basta't makalaya lang. Kasi ganun nga humako. Bakit Bagamat hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kapag ikaw ay bilanggo, wala ka ng kredibilidad. Pero depende ho sa mga sirkumstansya. Di po ba? Kasi yung lahat po ng mga preso, in general rule, does not automatically disqualify someone from testifying sa korte, di ba? Pero depende ho. Siyempre, yung issue ho rito, yung credibility versus admissibility. Yun ho, kasi importante ho ito at yung credibility. Halimbawa, alam niyo ho, kaya nga usap-usapan ho ngayon kahit naman anong gawin ho niyan di ba? Halimbawa, magsinungaling si Madriaga. Anong sasabihin? Hindi, kulong ka. Nakakulong na ako. So kahit na anong gawin niya, wala akong problema. Kumbaga sa wala siyang talo ho rito. Itong si Madriaga. At ang maaring manalo pa kung sakasakalin, mabigyan mo siya ng ng poder o pagkakataon na siya po ay makalaya. Kasi 'di ba, kahit naman sino, ako man ang bilanggo Ako man ho yung nasa kalagayan ni Madriaga, lahat po ng ibulong mo lang, sige, lahat sasabihin ko. Basta't makalaya lang ako rito pwedeng ganun ho mangyayari, di po ba? Yan po ang magiging perception ng lahat. May mga kung ano pa mga cheque, mga pirma, kung ano lumabas, lahat ho yan, ang gawin ho, ipunin nyo na lahat yan, at dalhin ho sa pag nagsimula na po, yung impeachment trial, dyan po sa Senado. Yun ho, kasi ang pinakamaganda ho kasi doon, kapag mismong paglilitis na, may pwedeng i-cross-examine So makikita natin yung kredibilidad na nagtitistigo. At nako pag nagkamali ho siya, ito, ang kagandahan ho nito, mga kababayan, ito ay pwede rin gawing basihan ng mga abogado ni VP Sara Duterte para yung yung nailahad po at siyempre halimbawa ko naman yung mga sinabi ho, testimonya ni Madriaga, yung kanyang affidavit, re-reviewin niya tapos ito sinabi mo. So yun ho, tapos pag biglang nagbago siya, wala na. So babagsak na yung kredibilidad nitong si Madriaga. At maring di ba, pagdudahan na yung kanyang baka sa mga susunod biglang
biglang aamin yan eh. No, hindi po eh, ano lang po ako eh. Na ano lang, na sabihan na ito hong ano no, itong sabihin mo, ito affidavit mo ha, baka sabihin ko, hindi, wala po eh, nautusan lang ako eh. O, na-pressure lang kasi pinangakuan ako na makakalaya. Alam niyo naman, yung mga ganun, pabalik-balik ko eh. Titingnan natin kung ganun po, no, ang mangyayari dito po kay Madriaga. Kasi, alam niyo, hindi na po hindi na po bago yung mga ganitong eksena eh. Babasahin, bigyan magsasabihin mga cellphone press, kung ano na, ito, bagman daw ho. Pag tinignan nyo naman ho, parang kung pagtutugma-tugmain nyo, yung sinasabi na para may mga assassination, kung ano-ano man, tingnan ho natin, parang ako ho bilang isang komentarista at matagal na po sa media, parang marami ho yung butas ho at talagang mahirap po paniwalaan. Yung pagbili ako ng motor ba't sa kanya ipapangalan? Bakit saan magaling pera? Illegal ba agad? Noon pa. O kung ano man, di ba? So, napakahirap. Tapos pinag-uusapan yung mga 125 million na kung ano confidential funds. Ano lang ho yan gamunggo lang ho yan Kung pag-uusapan ho natin ngayon, yung trilyong pisong mahigit na nilustay at naibulsa dito po sa flood control project. Dapat ho siguro pagkatapos nitong House Committee on Justice hearing o sa impeachment proceedings na ito, balik ho tayo dito po sa issue sa flood control. Kasi ito mas marami nagnakaw ho rito At dapat ho papanagutin. 'Di ba? Sila po yung mga dapat na makulong. Masaklap nga ho rito Nauna pang maglabas ng warrant dito po kay Congressman Kiko Barsaga kumpara sa mga inaakusahan nagnakaw o partikular yung mga politiko dito po sa flood control na ito. Hanggang ngayon wala pa ho. Pangako. Akala ko siguro ay lilipas na. Pero hindi, wag ho, balikan ho natin yung issue. Okay, sa pangkalahatan, yung pinag-usapan ho natin, ano ho masasabi nyo rito? Tila ang nangyari ho na pagdinig dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung pagsipot nitong si Ramil Madriaga, ay ang talagang ang pinakalayunin ay wakwakin, sirain yung kredibilidad at imahe ni VP Sara Duterte. Siguro, sa mga susunod na survey o yung mga survey firms, makinig ho kayo. Di ba ngayon, April 14, magpa-survey na kayo sa next week. Tingnan natin kung ano ang kanilang masasabi. Dito ho sa, magano kayo, kung sino mga tatakbo na presidente, tingnan ho natin at kung bababa o babagsak yung rating ni VP Sara. Kapag hindi, iyak na ho yung mga kongresista ho dyan. Wala na ho sila magagawa. Sabihin, wala na. Ginawa na namin lahat para pabagsakin ang imahe. Di wala na. Pero kung boba ng konti, tingnan natin kung makaka-apekto o hindi. Pero sa aking pananaw, mga kabayan, wala mga lumang issue na po ito At yung mga binabagito ni Ramil Madriaga, napaka-imposible. Imposible sa realidad at hindi makatotohanan. Kayo po, ano masasabi nyo? Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel para kayo po ay maibulalasyon din po ang inyong damdamin dito po sa nangyari. Partikular, yung impeachment proceedings dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.